table. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me, who will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Amen. This is the powerful word of the living God. Hallelujah. Amen. Are we ready? And we may be called on our worship leader for today, fresh from Brisbane. Adelaide, Sister Belinda, and co-worship lead, Sister Lilia. Amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, Lord. Magandang hapon po mga brothers and sisters. Tagumpay. Kahit kukunti lang kami. I'm happy po. For the first time, alam nyo, maalit siya. Pero napasayaw ni Sister Tina. Si Rina niya nag-request. Si Sister Lino. But anyway, God is good. All the time. Let's welcome the Lord. Because this is the holy house of His. And Sister Lino will take it.
Itong cellphone niya, For the worship po, we let the youth sing. What a beautiful name is it? Led by Jamil Castillon. Sabayan po natin sila and we encourage the youth, please. We encourage to pray for Lord and what a beautiful name.
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Please let's go.
Do we believe that we are the children of God? Amen. At we will go to life testimony. Who are blessed? Who are blessed? Please raise your hand. Who are going to testify the goodness of God? Please come forward. Sister Belinda. Okay po. In behalf of the Adelaide cell group, they're thankful that even we're only few there, we came, and they also extended for the next year. If we can come, that's what they said. And I thank God for Sister Tina. I couldn't make it without her. Kasi actually ako yung huling-huling nag-agree na pupunta ng Adelaide. Kasi I'm not sure about, alam niyo naman yung finance ko. But Sister Tina paid for me in advance and I pay her back. And my daughter also wants to join. Just, ang plano ko niya, just for holiday, for few days. Pero, hindi ko po siya pinresyon. Sabi ko, kung pwede kumanta siya next to me. Then she said, okay, we'll see. Pero, talaga po, Lord is so good kasi I don't have any problem to her while we're there in Adelaide. Nag-ask ako sa kanya the last minute na kung pwede sumayaw siya. So, hindi naman offered yung numbers ng last. Kasi 4 lang talaga sila. Magiging 3 pa kung hindi sasayaw. And wala po siyang practice. She didn't have a practice yet kasi walang chance. Nagkaroon ng ready and then wala din. Hindi siya nagkaubo pa. And then, pagdating po sa Adelaide, it's just one night lang nag-dance sila. Yung ano lang po, yung briefly lang. And pag ang Lord po talaga ang pumipo, it made it happen. Kasi wala pong imposible. Lord is so good. Kasi I begged her, sabi ko, Nak, no, Tara, I'm getting old. I need someone to replace me one day. And I know you're the only one, sabi niya. Why me, Mom? Because I heard you singing. And I know when it comes to singing, yeah, maybe you can't sing Tagalog, but you be quite very good on English. Sabi ko, I want someone to replace me, to glorify the Lord, even though you're not really there. Sabi ko, I pray for that na. And sabi niya, maybe Mom one day. So, yung answer na yun, hoping, di ba? Isa hope na one day she will join me. Sabi ko sa kanya, you know my happiness is there. Not outside, but it's there. They're my brothers and sisters in Christ, maybe not in blood. But I pray for that. And sabi ko pa sa kanya, you have to make a request. Kung mo siya ng pag-ibig. And the envelope, sabi ko, you write it down what you think you need in life, yung goal. So yun lang po. And thank you po sa Safe Life. Pagdating namin doon. They're very accommodating. Sinundo po kami, spoiled kami doon. Spoiled kami kasi pagdating namin, pinasyal kami, and then may mapay ka agad. Hindi kami makakain. Pero, but, ang ano po talaga nila, kunti lang, when it comes to the group, para tayong nag-umpisa na doon, like in Ramadan, is few only of them. Sabi nga nila, kung dumating lahat yung pupunta, maybe mga plan ng 25, mas marami pa tayo kaysa kanila. That 25 has included the kids. So, nakita ko po sa kanila yung nung tayo pinag-umpisa lang, na kapit lang po talaga. And I thank God na kahit pa paano hindi ako nakakarating sa iba nung this time, I made it through. Kaya sabi ko, Lord, this is the beginning, not the last. So, I pray na makarating na ako ng sila. Kasi nagyayaya po sila. Sabi ko, pray for me. Kasi sabi ko, when it comes to finance, I can't really guarantee. But thank you po, another blessing. Pagdating ko, didn't know. I'm the employee of the month sa Amadel Hospital. Honestly po, nag-ano po sila sa akin na I'm the first Filipino that they give the certificate. Sabi ko, thank you very
acknowledging my work. Sabi niya, you are hard worker. At tapos, yung kinapunan ng kasama, sabi niya, the only one who work hard, ang break ko lang po, ang rest ko lang po is my tea time. Pero Lord is giving me the strength and energy to fulfill my job. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, thank you, Sister Belinda, and nothing is impossible to God. You just trust Him, amen? Sino pa po ang say, Sister Tina? Ayan, mga fresh na fresh from Atlanta. Good afternoon, everyone. Thanks to Yahweh sa lahat. Magpapasalamat na ako sa Yahweh. Napakaganda ng aming binigyan kami ng safe flight, napakaganda ng aming pag-travel. Namaan kami 6 o'clock ang flight namin. Gumising, kaya nakatulog ako sa plane. Pag-gising ko sabi mo, pilot were about to nalahin ako. Parang sandali lang. Tapos napakaganda pa ng weather namin. Ganito last week ang weather doon. Napakaganda. Kaya thank you Lord sa pagkabayan at ng weather. Thank you. Okay po, meron pa? Mga blessed na anak ni Yahweh El Shaddai? Wala na ba? What time is it? Oh, may ano pa, 5 minutes. Ayan, Sister Gita. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. And I would like to thank God that I'm here. And I would like to thank God that is giving me the strength and all the patience. Ang isi-share ko, wala naman dito. Ang isi-share ko, lahat tayo napagsubok, lahat tayo ay may trials, emotionally, financially, sometimes physically. At lagi siyang nandyan. Importante, we try to be obedient to Him. And any circumstance, kaya natin. Bihira kong tumayo sa harapan ninyo, pero dahil akala ninyo kayo lang ang may problema. Kaya lang, ang problema, ang isang pagsubok, ang isang trial, kung wala na tayong trial, wala sa pagsubok, nakasama ng Diyos. Pero sa pag-habi ng trial, sa mga pagsubok, doon tayo nag-iisip, meron nag-iisip. Meron po, hindi ko sinishare na struggle namin ng asawa na yung asawa ko ay parang yung salita ngayon na bago sa mga Pilipino, nabudol. Yung kanya, nag-retire siya at hindi siya binayaran ng hustong komisyon sa kanyang pinagtrabahuan. At alam ko na naghihirap yung kalooban ng asawa ko. Pero ako rin. I was really upset. Pero dahil sa nakikita ko yung kanyang cool lang siya. Okay lang. So kahit na mayroon kaming struggle sa financial dahil yung tagal namin hindi makatanggap ng pension. Kaya nakatanggap na kami, hindi pa rin niya makuha yung kanyang ini-expect na pinaghirapan niya. Hanggang sa nagpuningi na kami ng advice sa isang lawyer. At ang lawyer na ito, nag-close naman sa amin, na-advise din kami, lumapit kami sa ombudsman. Then, nang punto sa ombudsman, nakuha ng asawa ko yung advice. Yung advice ng ombudsman ay mabigat sa kanyang kalooban na gawin. Kasi ang iniisip niya, yung 36 years na pagiging loyal niya sa isang company. At yung mga kasama niya sa trabaho ay tinuring niya mga kapatid. Pati ang boss niya, itinuring niya parang tatay. Yung trust niya, ayaw niya mayroong makulong doon sa issue na sinasabi ng ombudsman. Ang ginawa niya, pinangbalik siya na pupunta sa opisina. At
Sterling ano na sumulat na talagang susuportahan ang asawa ko para ilaban yung kaso. Pero siya talaga ayaw niya. And then all of the sudden, makipag-areglo siya na yung kanyang ina-expect na amount na dapat papunta sa kanya. Kung ano lang, dahil pag-areglo, tinanggap niya. Pero pag tinanggap niya yun, sabi ko, parang ang sakit-sakit ng kalooban ko, sinaawa ako sa asawa ko. Pero talagang kailangan mag-pray, kailangan talagang magdasal. Dahil ayaw ko yung asawa ko at akihin sa puso. Mayroong lahi at pamilya na ano sila yung mabuti ako, pag nagagalit ako, sumisigaw. At linalabas ko yung sama ng loob. Ang asawa ko hindi, kasi lahi nila yun. Tinatawag ko sa akin, yung nag-report siya sa ombudsman, na ganun lang ang natanggap niya. Kaya humingi siya na advice ko, yung bang hindi na ibigay sa kanya, pwede ba niyang i-claim sa tax? Sabi ng ombudsman, I don't think so, but we will see. Praise God. After 1 year, mga kapatid, nagulat na lang kami dahil nag-email ang company sa kanya. Makukuha niya lahat. Yung dapat na ibigay sa kanya. Ito mga kapatid na, ang Panginoon na kaya yung kalooban ng asawa, yung na hindi siya, ayaw niya away. Ayaw niya. Salamat mga kapatid. Amen. Glory to God. Sabi nga po sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen po. At tayo po ay dadako na sa pinakaintay natin ang healing message na ihahatid sa atin ng ating kapatid, pinagpala sa araw na ito, ng ating kapatid si Brother Ed Popiongco.
maraming salamat po sa araw na ito na ang ipong lingkod at aking mga kapatid na may muli niyo pong idinako sa lugar na ito na kung saan naman kay aming nakakapiling, nakakasama, nakakausap at nararamdaman namin ang iyong pag-ibig at iyakap sa amin at Yahweh. Ama, salamat po sa aming buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa lahat ng biyaya, lalo po Panginoon sa iyong pag-ibig, kapayapaan na patuloy mo pinagkakaloob sa aming lahat. At muli Panginoon, kami po humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali upang ang aming pagdurog at pagsamba ay tunay Ama na maging kalugod sa paningin. At Yahweh, kami po Panginoon ay samahan ng Espiritu Banal sa oras na ito upang aming maunawaan ang iyong pong mensahe sa bawat isa. Pagpalain po Panginoon ang aking mga kapatid, maging mga wala to Lord God. Muli po ang mga loobin naman nila ang inyong pong pag-iintay Lord God na sila Ama ay muling makita sa lugar na ito at makasama muli sa pagkapasalamat pupuri sa iyong banal na pangalan. At Yahweh, huwag niyo pong hayaan mga panaig ng mga gawa ng kaaway, mga gawa ng kaabalahan. Tapos Panginoon, magtuo ng aming pandinig at paningin at ang aming puso ay mabuksan upang ang inyong mensahe ay malayang makapasok sa aming puso at paggamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus aming Panginoon, ito ang aming sinasamo at dinadalangin kasama ng pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Praise the living God.
And second, gusto na po kami. Actually, samahan niyo po ako sa pagbasa ng Ebanghelyo. Subalit, tulad po mga ating mga ginagawa, ating pong sama-sama ipanalangin ang kanyang mensahe sa araw na ito upang kahit isa man lang sa mga marinig ay ating matanda at paggamit natin in our daily life pag may mga pagkakataon na dumating ang isang pagkakataon na ayaw natin sa ating buhay. May maalala sa mga tayo. Muli, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, Yahweh, Shaddai, Espiritong Banal, muli ang kami ko'y dumulog sa iyong banal na harapan. Kami samahan, pakaingatan at bigyan naman ng kaunawaan sa iyong pong mensahe. Ama, patuloy niyo pong buksan namin mga pandinig, higit sa lahat ang aming puso upang malayang matanggap ang iyong pong mensahe. Pagpalain niyo pong mensahe, maging ang pagpapala ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman, pagpapala ng pag-aanan sa mga nabibigatan, at pagpapala ng pag-ibig sa bawat isa at pagkakasa. Sa pangalan ng Diyos ng Panginoon, ito ang isang panalangin with thanksgiving. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. At muli ang lagi ko po tanong, may mga Bible. Open na po ng Bible sa Gospel according to St. Matthew chapter 16, from verse 13 to 19. The Gospel of the Lord according to St. Matthew. Jesus went to the territory near the town of Philippi, where he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Some say, "John the Baptist," they answered. Others say Elijah, while others say Jeremiah or some other prophet. "What about you?" he asked them. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." "Good for you, Simon, son of John," answered Jesus. "For this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. And not even death will ever be able to overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. What you prohibit on earth will be prohibited in heaven. And what you permit on earth will be permitted in heaven." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Yes, Jesus. Mas muli, para pangalan ng Diyos. Salamat muli sa aking Panginoon at once again, we are all here to learn, to continue to serve and to thank Him for everything that we have in our life. Lalo-lalo na po sa ating buhay na talagang napakalaking pasasalamat sa Panginoon. Yung tuwing umaga tayo na ay ibinagawa ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos kumbaga hindi pa narating ng bawat isa. Yung pinaka-plano ng Diyos sa ating lahat, yung nais ng Diyos, hindi pa niya nakikita sa atin. Kaya sabi ng Lord, may pagkakataon na. There's a chance. Gigisingin ko pa rin ikaw, ibabago mo pa rin ikaw. Dahil naniniwala ko kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Naniniwala siya sa atin. Now, sa Ebanghelyo po, napakaganda po ng tanong ng ating Panginoon Jesus. Hindi naman maaari, hindi siya kilala ng mga disipulo dahil lagi niyang kasama. And even all of us, mga bata pa tayo, we don't know who is Jesus. Pag sinabi mo, who is Jesus? Tapos binigyan natin, the Son of the living God, si Jesus yung pinako doon sa krus, siya yung pinarusahan, siya yung ginaganap tuwing mahal na araw. Yan yung Jesus na nagpasan ng krus.
yung Jesus na nagpapagaling sa mga karamdaman. Kahit mga bata, alam na alam yan eh. Who is Jesus? Kaya, kung minsan nakakalungkot nila, nababalitan natin na pag tinanong, who is Jesus? Do you believe in God? Lalo na po dito sa amin ito. Yung mga kasama ko talaga, God doesn't exist. We don't believe in God. Nakakalungkot. Pero, kung magkasano, unti-unti, is tayo ibinayaan ng Diyos para tayo maging daan kung paano nila makilala na mayroong Jesus. Na hindi sila basta nabuhay ng bumangon sa umaga ng sarili lang nila o gawa ng alam nila. Ang gumigising ay ang ating Panginoon. So, may mga tao kasi na talagang they doesn't believe in God. Bisa nila kailan ko. May mga nakakausap ako sa trabaho ng Panginoon. It doesn't exist. Ang lutong ng pagkakasabi, we don't believe in God. There is no God. Pero kung ako sa kanilang tao, alam ang tindi ng salita niya. I live on my own. I work on my own. I don't believe in God. Talagang sabi ko, ganito po yung ano sa bansa nila ko na paano nagulat sa ganoong kaisipan. Kaya maganda talaga yung ginagawa ngayon ng ating brother Ravi at sister niya. Nagkaroon sila ng nabigyan ng pagkakataon na makapagturo katikisin niya. Huwag ka nakikas pa sa mga tao. Magiging daan sila doon sa mga hindi nakakaunawa. Lalo na sa particular doon sa mga under ng relihiyong Katoliko. O hindi man, relihiyong Katoliko is makakapagkaroon siya ng ideya kung sino ba yung sinasabi ni Jesus sa Bible. So ito yung maganda sa mga nagiging tagapagturo ng tungkol sa pananampalataya ng Catholic faith. At napakahalaga po talaga na malaman ng bawat isa sino ba talaga si Jesus sa ating buhay. Sabay ay talaga kilala natin sa ating mga pagkatao. Kasama na po ako. Ang Panginoon ko talaga ang laging nasusunod. O yung kanyang espiritu ang nasusunod sa ating mga pagkatao. Or yung ating human nature. Ayan po. Ako po yung nagninili kanina. Pag-uwi ko ng bahay, hindi kasi bagay, hindi mo nakapagala. Pasumput-sumput lang. Tapos sabi ko, Lord, tatayin mo ko sa unahan, pagkimitin niya naman ko, sa iyo po ako kakasa. Magbukas ako ng Bible. And then, doon ako nag-focus doon sa tanong na, who do you say I am? Yeah. Isang malaking tanong sa atin. Paano ba natin masasabing, we know Jesus, we know God, and Jesus is the one who lived in us. His Spirit is the one who stayed in our heart, in our mind, and in our heart. Yun yung malaking tanong sa ating lahat. Maging sa inyo po. Sa akin yung ginagamit sa panahon ito na nagkakayag ng kanyang mabuting balita. Napakagandang tanong. Simple, pero malitiin. Gaano mo ako kakilala? Gaano ko kakilala si Jesus? Siya ba talaga ang nanatili sa aking pagkatao? O yung human nature? Di ba yung human nature? Sa ibo mga, may nabasa ko, ako'y nagulat. Doon sa nabasa ko sa Romans, nagulat ako. Yung mga bagay na gusto natin gawin, hindi natin gawin. Sabi doon sa kanta, gusto kong bumalik pero hindi ko magawa. Di ba, may mga ganyan. Bakit nananatili na kung ano yung I hate those things, what I hate to do, pero yun yung nangyayari.
Yun yung ginagawa. Ang sabi doon sa Romans, yung binasa ko mula sa chapter 7, hanggang sa 8, from verse 21, ang sabi doon, hindi ako itong ginagawa. It's the sin. Yung makasalanan. Yung kasalanan. Sa iyong ginagawa. Pag ganun daw, ang sabi, hindi na yung Espiritu ng Panginoon ang nasusunod. Kung hindi yung ating human nature. Napunta ko sa Romans, it's not me the one who did that, but it's the sin. Yung kasalanan na tinataglay natin sa ating mga pagkakasala. Yun yung susunod. Ano ba yung mga kasalanan? Maraming klase ng kasalanan. Marami. Sa ating mga lingkod. Bawal magalit. Bawal mag-isip ng hindi tama. Kasalanan. Pero, bakit nangyayari? Why is those things still happen? Bakit? Simpleng tampo, simpleng hinanakit. Because of what? Excuse me. Dahil sa maling nag-isip. Kaya nga sabi ko minsan, God guard our thoughts. Bantayan natin ang ating mga iniisip. Diyan magsisimula. Diyan magsisimula na yung spirit o espiritu ng ating Panginoon matatalo. Pero ganun pa man, hindi hinahayaan na ang tao manatili sa ganong klase ng kaisipan. Manatili doon sa ganong klase ng pag-iisip na nagiging bunga ng malaking pagkakamali. Hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Hindi aalis ang kabutihan sa ating mga puso, sa ating mga isip. Kung minsan mananaig kayo ng mga ilang segundo, ilang minuto, ilang araw, ilang linggo, pero mas mananatili ang pag-ibig ng Diyos na patuloy na ipapadama sa ating lahat. Ang Espiritu ng Panginoon, hindi aalis. Dahil ipaglalaban tayo ng kanyang Espiritu. Ito yung isang napakalaki tanong sa akin. Paano natin makikita yung Espiritu ng Diyos? Malalaman o mararamdaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ngayon. Sa ngayon. Paano sa aking balagat? Parang gulo. Wala naman doon si Jesus sa ngayon. Paano ko siya makikita doon? God's created us. Like His own image or His own image. Si Jesus ba si Mama? Ang Panginoon Jesus ba nag-iisip ng kita? Pagharap sa salamin, iyan, ito, yung nilikha ng Diyos. Amen? Ito yung nilikha ng Diyos. Ito yung araw-araw na ipinahbang ng Panginoon. Bakit mo nanatili sa aking isip, sa aking puso, ang mga bagay na mali? Yun ang magpapaalala na ang Diyos hindi aalis natin. Ang kanyang Espiritu na nanatili. Kaya pag dumating sa mga pagkakataon ng buhay na tayo ay dumating sa ganong sitwasyon, alalahanin yung tanong, you think or sino ba ako sa harapan ng Diyos? Amen? Doon sa salamin,
Pag nakaramdam ng konting galit, nakaramdam ng tampo, nakaramdam ng mga bagay na hindi mo nais, pero nangyayari, harap sa salamin. Ito yung nitigan ng Diyos. Hindi naman ito yung ibinako niya ng sanggol. Yung sanggol pa ako. Hindi naman ako yung nais na makita ng Diyos na may galit dito. Na may tampo. Amen? Hindi naman ito yung nilikha ng Diyos na nilikhain niya kung bilangan mo. Ililabas ako sa sinatapon na ako na magiging marites ako, magiging babae ako, magiging ganito ang klaseng tao. It's not kasalanan. Yun yung sin. Yun yung kasalanan na nasa ating mga pagkatao. Yun yung pala yung susunod. Babasahin ko po sa parang sa Romans. Nagulat ako nung nabasa ko ito. Sabi ko, yun pala yun. Romans chapter 7, verse 21. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Amen. Galit tayo sa mga nagtatampo. Pero nagtatampo tayo. Amen? Galit tayo sa nagsisinungaling, but sometimes we lie. Amen? Basta, ituloy ko po. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nananahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanan na nananatili sa akin. Hallelujah. Iyon pala. Hindi ako ang gumagawa o kundi ang kasalanan na nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa ang katawang makalaman. Kaya akong naisip na mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa. Gusto kong ngumiti. Gusto kong magpatawad. Pero hindi kaya na aking puso. Gusto kong gawin, pero hindi ko magawa. Gusto kong bumalik, pero hindi ko magawa. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kaya kanina, nang binabasa ko ito, nagulat ako. Kasi sabi ko, Pamela, ano po yung mensahe ko tungkol doon sa tanong na yun? Ang tanong na yun, ng Panginoon Jesus, who will be for? Ibalik natin, sabi ng sarili, sino ako sa harapan ng Diyos? Sino ako tuwing Sabado? Mabait ako dito sa Sabado sa hall. Paglabas ko, ayun. Aray ko. Nilaray. Tuloy ko na. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa ito, kundi ang kasalanan na natili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Pag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Gusto mo tumulong, gusto natin ibigay. Pero ang natili, pagiging makasarili. Amen? Gusto mo huwag kumibo. Pag may narinig ako, pero manatili yung narinig ko yung sige nito. Ganito pala. Totoo. Doon na nagsimula. Or else, gusto natin maglingkod, pero hindi tayo nasunod. Ayoko na dyan. Hindi na ako dadalawin. Kanina may pinag-uusapan kami. Sabi ko, ito yung topic.
Dito sa moment, tungo sa tanong na yan, parang namang sinadya. Hindi na lang ako magbabanggit. Ano po? Parang namang sinadya. Tatanungin tayo ng Panginoon, sino ka sa harapan ko? Ikaw ba yung likod sa ng Diyos? Ikaw ba yung likod sa akin? Ang bukal sa puso, or we are just lifting the overseeing ourselves para tayo ay pagitan niya maging sikat. Amen? Pag hindi nasunod, huwag magtampo. Hindi tayo sa gawain magtampo sa Kanya. Doon sa nasa itaas. Kaya pag dumarating yung mga ganitong pagkakataon sa atin, nawa, pag-ising sa umaga, di po ba, nagsasalita tayo? Pag mayroong mabigat na dala-dala sa ating mga pagkatao, sa ating kaisipan, nawa maalala itong mensahe na to doon sa harapan ng salamin sa ating mga tahanan. Pag nakakita tayo ng salamin, at medyo meron tayong kabigatan o hindi natin gusto, papaalamin Lord, hindi iyan yung nilikha ko na pagkatao mo. Huwag mong kanya ang manatili ang kasalanan na yan sa iyong katauhan. Huwag kang magpagalo dyan sa kasalanan. Lagi ko patandaan, yung salamin sa ating mga tahanan, yan yung magpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos, ng Kanyang patuloy na pagkalinga sa atin, ng Kanyang patuloy na pagpapaalala. Hindi yan yung pagkatao na gusto kong makita. Hindi yan yung pag-iisip na gusto kong mabasa sa iyong kaisipan. Hindi yan yung laman ng puso na gusto kong malaman o gusto kong ilagay mo dyan. Ilagay natin dyan sa ating mga puso. Sa pamamagitan po ng isang simpleng salamin. Amen. Kaya nakapatali ng kanyang nagawa ng kanyang pag-ibig. Tingnan po yung kung ating pong nanamnamin yung kanta kanina, purihin ang Panginoon. Anong sabi doon? Si Kristo ay narito na. Halitan ay iwasan. Kahit hindi dito, kahit sa labas. Pag ating po yung isinapuso, yung pagkanta, mararamdaman natin through that song. Ang sabi ko, lagi natin siyang kasama. Every moment sa every moment, laging kasama si Kristo. Sabi na kasi, pag yung mga ganyan kasi, mga pagkakataon, tayo ay nadidiluman. Hindi malinaw sa ating mga isip, sa ating puso. Hindi malinaw. Pag sinabing hindi malinaw, madilim. Kung may dilim, may liwanag. At sino yung liwanag? Si Kristo, ang Panginoong Jesus. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Ito po yung sabi ko. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. The God who said, "Let the light shine out of the darkness," is the same God who made His light shine in our hearts to bring us the knowledge of God's glory shining in the face of Christ. Diba? Yung Diyos na yun, siya rin yung lumikha ng liwanag para ang ating mga madilim na pag-iisip magkaroon ng liwanag. Hindi manatili doon sa dilim na
yung mga iniisip natin hindi maganda, magkakaroon ng liwanag. Siya rin yung nagbigay. Hindi si Facebook, hindi si sister, hindi din si brother, hindi si preacher. It's the same God who made them. Si Jesus. Siya yun. Magbibigay ng kaliwanagan sa ating mga iniisip, sa mga nilalaman ng ating mga puso. So napaka dakilan ng Diyos. Sabi ko, hindi ko talaga alam ano ba yun, saan ako magpo-focus dito. Saan ako, ano yung itatapit. Kaya iba yung biyaya ng Holy Spirit. Nadidiliman tayo, there is light that shines. Pag-harap na sa salamin, ang liwanag ng mukha natin, hindi madilim. Pag tumilim man yan, maalala natin lahat. Pag tayo nakasimangot, ngiti. Eto, yung gusto makita ng Diyos, hindi ngiti. Hindi yun nakasimangot. Eto, yung gusto makita ng Panginoon Jesus. Hindi yung isang mukha na, alam mo yung, sabi mo, titignan ng, ano sa record? Dyaryo nilabukot naging tao. Ano yung ibig sabihin mo? Lukot na mukha. Hindi maibigan. Tinabukos yung dyaryo naging tao. Yung ba tayo? Hindi. Dahil ang gusto ng Diyos, maaliwalas na ba? May pag-ibig. Sabi ko, kaya sabi ko, napakaganda tao. Tanungin natin yun ang ating mga sarili. Pag Sabado lang ba ako mabait? Pag Sabado lang ba ako mapagmahal? Doon lang ba sa galing mo? Pag Linggo lang ba doon sa simbahan? Ang ganda tanong ko. Sino ba ako kay Kristo? Kasi ang Panginoon, kilala tayo. Pero tayo, sa sarili natin, minsan, naglalaban eh. Natatalo tayo ng kasalanan. Yung human nature. Ito yung tao. Pero ganun pa man, hindi manahaya-nahaya talaga yung human nature talaga mananatili lagi dyan. Kasi linggo-linggo, binabalik dito ni Yahweh Shaddai. Kahit galit na galit ka, nangingiti pa rin. Amen? Kahit may tampo, mawawala din kasi yung pag-ibig ng Diyos mananatili sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi niya hayaan yan. Ganon kabuti ang ating dakilang Diyos. Amen? Hindi yan nanatili na nandyan yan. Na yung ating mga sarili at ating papaniwalaan. Kaya nga, pinadala yung Holy Spirit. Kasi hindi natin kaya ang ating mga sarili. Hindi natin kaya. Kaya meron siyang helper na ipinadala sa atin. At makikita yan sa ating mga mukha pagharap sa salamin. Lagi po tandaan yan. Sa umaga pa lang. Pagharap sa salamin, hindi na. Hindi ka away o kahapon. Hindi ko naku. Sabi ko pa ng Jesus, sino ba? Sino ba ako sa iyo? Sino ba ako sa Panginoon? Sino ba ako? Tuwing sa Panginoon? O ito? Or pag pinapalakpakan, pag kumakanta at sumasayaw sa harapan. Or ako lang yung mabait na preacher pagkano sa harapan ng pulpito at nagkahaya at paglabas is ewan. Diba? Kaya ko bang mabiti lagi? Kaya ko ba laging magpasensya? Dahil ang isa sa pinakaplano ng Diyos, hindi lang yung pagpalait tayo na gusto
sa Jeremiah. Hindi lang pagpalaitan, but to be like Christ, maging katulad ni Kristo. Napakaganda ng kanyang plano, ng kanyang layunin, maging katulad ni Kristo. Paano magiging katulad ni Kristo kung ang laman ng isip ay hindi tama? Kaya sabi doon, yung narinig ng teaching na, bantayan ang ating iniisip dahil ang ating magiging buhang bibig. Bantayan ang buhang bibig dahil ang ating magiging laman ng ating mga puso. Bantayan ang ating puso dahil ang ating magiging pagkatao. Bantayan ang ating magiging pagkatao dahil ang ating magiging bukas. Bantayan ang bukas dahil ang ating magiging destiny. Yun yung ating magiging kapananan. Hindi doon sa itaas at doon sa. Pero kung mabantayan ang iniisip, maitama ang mali, maitama kung ano man yung hindi natin gusto, maganda. Ang lalabas sa ating bibig, pag-ibig, pagkakaisa, mananatili sa puso, makikita sa ating kanyang pagkatama natin. So, brothers and sisters, tunay talagang na ang Panginoon Diyos is lagi na nangungusap sa atin. Sa mga simpleng bagay, simpleng pagkakataon. Tingnan mo yung simpleng salamin. Salamin. Pagpapaalala yan ng tabi ko. Pagharap, ako ba talaga ito? Yung member ng Yahweh Shaddai? Ako ba talaga ito? Yung preacher ito, tuwing Sabado? Ito ba yung naman ng puso? So, brothers and sisters, nawa po sa mensahe ko. Meron po tayong tandaan. Nawa, ang kaunawaan ay patuloy na ibigay sa atin. Ang Espiritu Banal patuloy tayong tulungan upang makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Nagtatanong siya sa atin at the same time, tanongin din natin ang ating mga sarili. Please all stand and listen to this.
Ako sa lahat ng aking kalagayan, sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito? Na nagpapahamak sa akin, wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito yung in-reveal ng Diyos sa akin sa oras na ito. Kung sino tayo. Kung ano yung laman ng ating mga puso, yung laman ng ating mga isip. Ito yung mensahe ng Panginoon. Ang malaman natin kung sino tayo sa Kanyang harapan. Ang mabago, alaman ang mga mali na ating nasa isip. Ang mabago, ang laman ng ating mga puso. At manatili ang pag-ibig at kakaisa. Tunay na mahirap ang lingkod, pero walang hirap na hindi malalagpasan dahil kasama natin ng Diyos. Amen. Muli, Ama, at Spiritong Banal, Ama, maraming salamat sa inyong mensahe. At nawa, Panginoon, mula sa araw na ito, O Lord God, kung kami, Ama, ay may mga karunya sa aming mga katawan, sa aming mga katauhan, sa aming mga isip puso, O Lord God, Panginoon, kami, Ama, ay patuloy na bigyan ng kaliwanagan upang layunin sa bawat isa sa amin ay tunay ako na mangyari pagdating ng panahon. At ito ay aming nakasama doon po sa lugar ng paraiso na inihanda niyo sa bawat isa. Panginoon, muli ang aming mga kapatid, muli ang iyong lingkod at ang aking mga kapatid ay muli sumasama at tumanalangin. Kami po ay tulungan sa pagharap sa paglakad sa dakapatuloy ng buhay ay pong inanda sa amin. At Ama, ano man po Panginoon, ang mga panalangin na aming isinulat at hindi na isulat sa amin, kami po Panginoon ay nananalig at tumatagulangin sa pamamagitan ng banal na pangalan ni Jesus. Ama, ipagkaloob po sa amin ano man po ang mga panalangin na aming pong isinulat. At pagdating ng Yahweh sa aming mga karanasan, makikita Panginoon kung paano namin naranasan ang iyong pag-ibig sa aming buhay. At kami magiging daan upang ang iba man ay maranasan nila na may Diyos na nagmamahal sa amin. Hindi Panginoon, basbasan niyo po ang bawat isa, pagpalain at umubas ng lugar nito Panginoon na taglay ang pag-ibig at kapayapaan na may pagkakaisa at pagmamahalan. In Jesus' name, this is what we pray with thanksgiving. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat sa Diyos. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Salamat, Father Edgar. Thank you, Lord. Ayan, so ano pong gagawin natin mamaya? Tayo umarap sa ating salamin. Ayan, at makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, paalala lang po, next Saturday po, wala po tayo dito. And pupunta po tayo ng Armadale. Ayan, so we will celebrate their 3rd year anniversary. So, kita-kita po tayo. Pero before po ng Saturday, we are inviting you sa Friday po, mayroong workers formation. So, doon po yung sa hall kung saan ginaganap ang gawain ng Armadale. So, magkita-kita po tayo doon na eksaktong alas 6. Ayan, iniimbitahan po tayo lahat. And then, syempre, Saturday, 10 o'clock po. Please be there at exactly 10 o'clock. Although yung mass po ay 11, but be there po natin kasi may mga gagawin din silang program. So, magkita-kita po tayo doon na Friday. Ayan, happy anniversary sa lahat ng mga taga-Armadale. Hallelujah. At syempre, bago tayo kumain, ay kantahan natin at ipagdasal ang ating mga celebrants ngayong month na to. Ayan. May we call on Brother JP who celebrated his birthday yesterday. Ayan. Si Brother
Kakantahan namin ang maligayang bati. Ayan. Magsitayo po tayo mga kapatid at tayo po manalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Aming Amang Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa akong ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga mensahe, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay, Lord God. Salamat sa mga pagpapala, Panginoon, sa mga answered prayer, Lord God. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng blessings, Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, itinataas namin ang aming mga kapatid na ito na nag-celebrate ng kanilang birthday, Lord God. Patuloy mo po sila, Lord God, gamitin sa iyong gawain dito, Panginoon. At gayon din po ay pinagdarasal namin, Lord God, na i-grant mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga kahilingan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng maayos na pangangatawan, Lord God, ang kanilang hanap buhay, lalo higit ang kanilang pamilya, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, Lord God. At gayon din po sa aming lahat na narito, Panginoon, tulungan po kami ma-apply sa buhay namin, O Lord God, at makita sa amin lahat ang bunga ng Espiritu, saan na kami pumunta, sino man ang aming kaharap, Panginoon, at makikilala nila na kami ay mga anak mo, Yahweh El Shaddai. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang mga pagkain na narito, O Lord God. I-bless mo po sila, Panginoon, lalo higit ang mga nagsipagluto, nagsipaghanda nito, O Lord God. At kaming lahat na magsasalo-salo, Panginoon, salamat sa blessing mo, O Lord God. Naway maging kalakasan dito ng aming mga katawan, alisin ang mga sakit at karamdaman, Panginoon. Lord God, ang lahat ng ito ay binabalik namin, O Lord God, ng may pasasalamat sa iyo, O Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy Thank you sa Panginoon. Pagpalaan niyo po, Lord God, ang mga nasa online. Pagpalaan sila at pagalingin sa lahat ng uri ng karamdaman. In Jesus' name, Amen.